Naranasan ko na yan, katulungan na yan, kasinungalingan yan. Aday. Kalandian lang. Aday. Alisin mo. Kung anong pumapasok dito sa isipan mo, alisin mo yan. Iganyan mo, tapos magdasal ka ne. Ha? Nanay Terry? Kung ano yung mga gumugulo dyan sa isipan mo, huwag mong sundin, labanan mo, tanggalin mo, tapos tumawag ka sa Panginoon. Ganunin mo, alisin, tapos dito sa puso mo, ganunin mo. Ne? Yes! Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Kasama ko ngayon si Nanay Terry and Tatay Romy. Pag-uusapan po namin yung kanilang mga anak na merong mga biyaya po mga kabayan. So, ngayon po, ang pag-uusapan po namin is si Kuya July and Kuya Binbin po mga kabayan. No? Yung si Binbin mga kabayan na may 2 anak, no? And then si Kuya July na yung 4 ang anak po mga kabayan na maliliit pa. So yung pag-usapan natin kung paano at kung ano ang gagawin doon sa pera nila mga kabayan. Although, no, ang sabi sa akin, lalo na yung nagbigay ng 120,000 and then yung 20,000 and then may 5,000. Dito kay July po mga kabayan at kay Kuya Binbin. So, ang bilin po nila sa akin, Lori, ikaw ang mas nakakaalam. Nakikita mo yung mga bagay-bagay, no, kabisado mo, at nakikita mo sila araw-araw, no? Ikaw ang bahala, ipaubaya ako sa mga kamay mo kung anong dapat gawin mo para sa mga anak ni Tatay Romy na alam mong nakakatulong. Hindi na ako mangingialam, bahala ka kung anong gusto mo gawin, no? Ipaubaya ko dahil alam ko naman na kayang-kaya mo yan. So ngayon po mga kabayan, nag-isip ako, kasi ang pera mga kabayan, kahit sabihin natin, kahit alam mo naman mga kabayan, alam naman natin mga kababayan, kahit ang pera natin ay 1 milyon, no? Pag 1 day millionaire ka, pag ginasta mo yan, pag naumpisahan na yan, madali lang yan, no? Madali lang yan gastusin, madali lang yan ubusin. Magpa-picture daw si tatay, picturean mo daw, no? Madali lang daw yan ubusin. Madali lang ubusin mga kabayan. So ngayon po mga kabayan, talagang pinag-isipan ko ng husto kung paano na yung pera, yung binigay sa atin, na ngayon lang mangyari sa buhay natin mga kabayan na hindi masayang. So kayo kayo po mga kabayan, ano sa palagay nyo? No? Ano sa palagay nyo yung dapat gawin doon sa pera na ipagkaloob natin sa 4 na anak ni Tatay Romy? Lalong-lalo na kay lalong-lalo na kay Kuya July and kay Kuya July and kay Kuya Binbin. Kasi si Kuya July po mga kabayan ay meron ng pamilya. 4 ang anak, puro babae mga kabayan. So ano ba ang dapat nating gawin kay Kuya July na mapakinabangan niya na hindi lang ngayon, hindi lang bukas, sa susunod na araw, kundi magamit niya ng matagal na panahon para malaking tulong doon sa pamilya niya at doon sa kanyang hanap buhay. So ngayon, ang gusto ko sana mga kabayan, no, 2 ang pinagpipilian ko, no? 2 ang pinagpipilian ko mga kabayan. Kalabaw at motorcycle. Yun yung 2 ang pinagpilian ko mga kabayan, kung alin doon, no? Kung alin doon ang kakayanin ng pera, yun po yung bibilhin natin para kay Kuya July. At ganun din po kay Kuya Binbin mga kabayan. Kasi alam niyo po, ang kalabaw, magagamit nila sa taniman, sa trabaho nila. Pwedeng magbungka, pwedeng mag-araro, pwedeng maghakot ng mga kalakal,
no, magagamit na in everything. Alam naman natin na ang tirahan ni Kuya July po mga kabayan ay napakalayo. No, napakalayo mga kabayan, suntok sa buwan yung paghahakot nila ng kalakal and everything para lang mabuhay yung pamilya nila. Kasi mga kabayan, kung ibigay lang natin ng basta-basta, take note, sabi pa ng sponsor natin, Lori, gusto ko ikaw hahawak sa pera. Ayaw kong ibigay mo sa kanila and then walang mangyayari. Dahil ang pera ngayon ay napakadaling ubusin. Sayang. Ayaw kong masayang yung tulong natin. Gusto ko may makikita. Gusto ko mapakinabangan nila sa hanap buhay or sa buhay-buhay na para sa pamilya. So yun yung bili ng ating sponsor. Plus, halimbawa, no, kung meron na kaming makita kung ano yung bibilihin namin, kailangan hawak kong pera, ako ang magbigay. Kung ako ang bumili o kasama ko sila, hawak kong pera, ako ang magbayad. Parang ganun po ang gusto ng ating sponsor. So no problem. Ang gusto lang talaga ng ating sponsor ay tiyak at sigurado na hindi masayang at mapunta doon. Kasi alam naman natin, no? Halimbawa, yung bigyan natin, o sige, yung binigyan natin ay wala naman talagang intensyon na gastusin yung pera. Paano pag nahiram ng kapitbahay? Paano pag nahiram ni kapatid? Paano pag nabawasan niya ng konti? Makulang na yung pera, no? At hindi na mabili yung dapat bilhin. Na ngayon po mga kabayan, no problem po 'yon. Basta gawin po natin yung best natin para sa mga anak ni Nanay Tere and Tatay Rome. Nanay Tere, narinig niyo po yung aking sinasabi. Anong masasabi niyo po doon sa mga pera o sa tulong na para sa mga anak niyo? Masaya po ba kayo, Nanay Tere? Pera. Ha? Saan galing yung pera? Galing sa mga mapagmahal nating sponsor. Masaya po ba kayong balita para sa mga anak mo na mabigyan nating halimbawa kalabaw or tricycle? Ha? Masaya po kayo? Ala. Ha? Hindi ka masaya na mabigyan ng biyaya ang mga anak mo? Hindi. Bakit? Hindi ako masaya. Bakit hindi ka masaya? Ha? Wala. Hindi ako masaya dyan dahil baka mamaya papatayin kami. Ganun ang isip ko. Wala naman nagsabi sa amin wala naman sumira sa amin. Nag-reply lang ang aking sarili. Yung sarili mo lang ang nagsasabi? Baka sa mamaya babaligtad yung tumutulong, papatayin kami. Kagaya nangyari kay July. Oh. Ano bang nangyari kay Kuya July? Tinulungan siya ng tinulungan tapos pinatay siya. Pinatay sino? So ngayon, hindi ka masaya na mayroong tutulong. Merong tutulong sa atin. Ganon pa, hindi ka masaya na merong tutulong. Alam niyo po, Nay, yung pera na itutulong ng ating mga sponsors, hindi po yun mahahawakan ng mga anak nyo. Kaya hindi po delikado. Hindi po mahahawakan ng mga anak nyo dahil ako ang hahawak ng pera para ibili ng mga kailangan or anong pwedeng bilhin doon para tulong sa buhay-buhay, sa hanap buhay. Hindi po sila hahawak ng pera kaya hindi delikado. Hindi naman bilyon-bilyon yun, hindi naman milyon-milyon yun para delikado. Ang iniisip nyo po ngayon, natatakot kayo, baka hawak ang mga anak nyo ng malaking pera, ganon. Hindi ako. Dahil meron nang nangyari sa amin ang ganyan nung una. Nangyari na sa amin. Oo nga po, Nanay Terry. Kaya nga pinapaliwanag ko po sa inyo na hindi nga kayo hahawak ng pera. O, naintindihan nyo na po. Hindi namin kailangan din yung kalabaw, baka mamaya babarling lang yung kalabaw. Aday! Hindi naman ibibigay sa'yo, doon naman kay July. Hindi naman sa'yo, sa mga anak mo, Kahit sa mga anak ko, ayaw ko. Ha? Kahit sa mga anak ko, ayaw ko sila mabigyan ng kalabaw, baka mamaya, kundi yung kalabaw ang babarling sila.
Bakit? Wala namang ganun dito, Nanay Terry. Bakit iniisip niyo po yung ganyan? Parang kayo lang yung nanay na hindi masaya sa biyaya para sa mga anak. Yung ibang nanay, masayang-masaya. Bakit hindi ba kayo, ayaw nyo ba yung maano yung mga anak nyo? Ayaw nyo bang gumanda ang buhay o magiging magaan ang pamumuhay nila, Nanay Terry? Ha? Gusto mo bang magutuman ang mga apo mo, lalong-lalo na si Kuya July, ang daming anak, sunod-sunod? O ayaw mo ba maging magaan konti ang buhay ni Kuya July? Kahit sa puso lang, mabubuhay na yung mga apo ko sa konti-konting biyaya. Okay. Kunting-kunting biyaya pero gutom ang mga anak, Nanay Terry. Hindi naman magugutom yun kahit sa araw-araw pagkakalap nilang puso. At least makakakuha silang isang kaban na bigas. Hindi po. Si May na ang kausap ko at si Kuya July na po ang kausap ko. Hirap din po sila sa pagbubuhay ng mga anak nila. Dahil mura ang puso nila at mahirap silang mangalap ng puso. 'Di ba? More than 6 hours ang papunta doon sa bahay ng anak nyo. Plus, yung kinukuhaan nila ng puso, unahan pa doon sa bahay ng anak mo. O hindi ka ba naawa noon, lalo na sa mga apo mo? Ako, Nanay Terry, masaya ako kung ako yung ang nanay. Kasi, giginhawa ang anak ko, plus yung mga apo ko, ay makakain ng maayos. Tapos binabakay nila. Oo. Tapos, gusto mo ba na masaya ka ba na nakikita mo yung anak mo na naghihirap? Masaya ka ba na nakikita yung anak mo na buhat-buhat yung sobrang bigat na kalakal mula doon sa malayo papunta dito sa bayan para lang makapagbenta at para makakain ng mga apo niya ay mga anak niya? Hindi naman pumupunta sa bayan niya. Diyan lang sa ito. Malapit. O malapit sa bayan po yon, doon sa bayan niya. Nasa bayan na rin yon kaysa doon sa bundok na hakutin niya kay layo-layo. Hindi naman hahawakan yung pera. Ako naman hahawak. Ibibili ng pangangailangan nila kung anong dapat bilhin. Oo. 'Di ba? At saka ikaw, hindi naman din hahawak ng pera. Si Tatay Romy, hindi rin hawak ng pera. Si Kuya July, si Kuya Bentot, si Kuya Binbin, si Kuya ano. Eh, wala. Yung iba nga dyan, yung iba, mas malaki pa dyan. Oh, sa atin, yung pambili lang talaga. Yung para lang talaga sa kailangan. Sa project lang. Oh. Parang dito ba sa bahay ni Tatay Romy? Oh, yung bahay ni Tatay Romy, may nagbigay ng pera, pinagawa na ng pera, hindi naman humawak si Tatay Romy ng malaking pera. Oh, anong mensahe mo doon sa mga nagbigay? Ibalik na lang natin, paano? Anong mensahe mo doon sa mga nagbigay ng pera para pambili ng halimbawa lang naman. Di pa naman sigurado kung anong may bibilhin natin. Halimbawa lang naman. Kalabaw at motor, halimbawa lang naman. Anong mensahe mo doon sa Nanay Terry? Sa nagbigay ng biyaya para sa mga anak mo? Anong masasabi mo? Ha, Nanay Terry? O parang nag-isip kayo, ano bang iniisip niyo po? O, parang ang lalim ng iniisip niyo ngayon. Lang doon sa mga taong mapagmahal na nagbigay ng biyaya para sa mga anak mo. Anong masasabi mo sa kanila, Nanay Terry? Anong masasabi mo sa kanila, Nanay Terry? Wala. Ha? Wala. Bakit wala? O paanong dasal mo sa kanila? Yung pray mo sa kanila na lang? Hindi ako marunong magdasal. Kahit binola ako, kahit binukuha ko, hindi ako marunong magdasal. Nagdadasal ka nga. Nagdadasal ka nga eh. Paano ka pa nagbubola? Oo. Sino bang bumula sa'yo? Ikaw yun ang bubola. Sino ba ng loko? Sino ba nanloko din sa'yo? Nanay Terry? Ha? Kaya lahat ng tao, hindi ako mapapaniwala dyan sa tulong-tulong. Naranasan ko na yan, katulungan na yan, kasinungalingan yan. Aday! Kalandian lang yan. Aday! Wag magsalita ng hindi maganda. Kasi yung mga sponsor na yung mga anak mo ay nandiyan, pangit yun, hindi maganda. Binigay na sa'yo ng Diyos.
Tapos, Itong mga bigay mo, lululuko ba yun? Di ba hindi? O nandito na, o di ka pa maniwala, isuot-suot mo na. taon ni Imam na pa kung karay ma. Ano nangyari sa inyo, Nanay Terry? Alisin nyo yung ano nandito sa ulo nyo. Huwag yung isipin yung nakaraan. Oo, Wala na yun. alisin yan. Palitan yan ng maganda ang iniisip. Tanggalin nyo na yung mga iniisip mo dyan na magugulo dyan sa isipan mo, ha? Nanay Terry, ha? Ayan, galin mo niyan, tanggalin mo na yan, paalisin mo na yan, palayasin mo na dyan sa ulo mo kung ano yung mga iniisip mo dyan. Ha, Nanay Terry, ha? Na hindi maganda. Ha? Ayan, sige, alisin mo, ganun mo, ganun mo, itapon mo yan. Kaya nga gabi, yung pinapainom kong gamot, pinapapasok ko sa bahay, ayaw din pumasok sa bahay, gustong humiga sa lupa. Alisin mo, kung anong pumapasok dito sa isipan mo, alisin mo yan. Iganyan mo, tapos magdasal ka ne. Ha, Nanay Terry? Kung ano yung mga gumugulo dyan sa isipan mo, huwag mong sundin, labanan mo, tanggalin mo, tapos tumawag ka sa Panginoon. Ganunin mo, alisin, tapos dito sa puso mo, ganunin mo. Ne? Kasi, alam mo Nanay Terry, swerte mo ngayon na nahanap ko si Tatay Romy, swerte mo ngayon na nahanap kita, swerte mo ngayon dahil nahanap ko yung mga anak mo. Kailangan, magiging masaya ka na rin kasi yung mga anak mo masaya na sila. Nakita mo na silang lahat. O, dapat maging masaya ka na rin. Ngayon, nandito pa rin ako Nanay Terry para sa mga anak mo. No, kailang syempre naintindihan namin yung mga sagot mo Nanay Terry. Naintindihan po namin yung sagot mo. Hindi namin kayo pipilitin na maintindihan mo yung mga sinasabi namin ngayon, pero naintindihan po namin kayo yung sinasabi nyo ngayon. Makikita mo lang. No? Makikita mo yung mga sinasabi nyo na hindi totoo yung mga tinutulong ng mga sponsors, hindi totoo na ganyan. Iniisip mo lang yan. So, ang bahay, tinan nyo po yung bahay ni Tatay Romy, Nanay Terry, tinan nyo. Nakita nyo po, hindi? Nay, nakita niyo po yung bahay ni Tatay Romy? Hindi. Nakita niyo po, hindi? Ha? Nakikita. Oh, very good. Oh, ibig sabihin, totoo ang mga tulong ng sponsors kasi meron kayong bahay na nakikita. Oh, elisin nyo yan. Elisin nyo yung mga binubulong nyo. Tanggalin nyo yan sa mga ano, sa isip nyo. Tanggalin. Tapos tumulog na tayo, siya na maipano. Kaya nga si tatay na, Na-stress. na-stress din, parang ganyan. No, so ayan po mga kabayan, no? Intindihin natin sa mga sagot si Nanay Terry. Alam naman natin mga kabayan, alam naman natin, no? Alam naman natin, wala namang nanay na hindi maging masaya na merong mga biyaya na para sa mga anak. Siyempre, alam natin si nanay. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo mga kabayan, kung kayo na nasa katayuan ko, maubos kaagad yung pasensya nyo, mapupundi kayo kaagad. Kung yung unawa nyo ay maiksi lang. Dito mga kabayan, hindi lang si Nanay Terry, si Tatay Romy, si Bentot. No? Ang dami kong hinaharap mga kabayan sa kanila, pero nakayanan ko po yan. No? Siyempre, humihingi din ako ng tulong sa Panginoong Diyos natin na makayanan ko i-handle mga kabayan yung mga bagay-bagay. So nakita niyo naman yung ano ni nanay, yung sagot niya. So may mga pagkakataon na ang sagot ni nanay 101%, no, na okay, minsan tumatay yung balahibo natin sa pagsasalita niya. Meron din pagkakataon po mga kabayan na lumilihis o hindi akma doon sa dapat na isagot mga kabayan doon sa tanong, no, may mga ganyang moment. Kaya nga yung pagdadasal din na Nanay Terry na minsan may nababanggit siyang mga iba-iba, no, dahil alam naman din natin, pero hindi naman lahat ng dasal ni Nanay Terry ay hindi maganda. Meron naman din siyang mga dasal na ayos, na okay, na maganda para sa pamilya niya. So kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, ang kailangan lang talaga nila sa tatlo, no, unawa, pagmamahal,
No? Kaya nga, love and compassion po mga kabayan para sa pamilyang ito. Kasi kung wala yon, wala. Kayo nga po na nanonood lang sa akin, no? Ay, ang iksi ng unawa nyo, maano kayo kaagad, maapektuhan kayo kaagad, magbitaw kayo kaagad ng hindi magandang salita, no? Ano na lang kayo kung kayo ang nandito sa sitwasyon ko, no? Baka more than that ang gagawin nyo. Or hindi na kayo babalik, isang beses lang kayo pumunta, kinabukasan, baka isumpa nyo na, no? Baka isumpa nyo na mga kabayan. Pero ako, nandito pa din hanggat hindi ko maayos, no? Kasi tapos ko na hinarap si Tatay Romy, no? Ayusin ko muna naman ang mga kapatid bukod doon sa pinagtipon-tipon ko sa mga kabayan. Ayusin ko na naman po kung paano o kung ano ang maitulong natin sa mga apat na magkakapatid na nabanggit ko. Okay? So, ganun pa man ang naging sagot ni Nanay Terry, respetuhin po natin yun. Kasi yung ano niya yung sagot niya sa ngayon So, titingnan natin kapag nandiyan na at baka ang gusto ni Nanay Terry ay to see is to believe. So, hindi natin masisisi. No? Sabi siguro sa isipan ni Nanay, maniwala ako kung nandiyan na. No? Maniniwala ako nandiyan na. Ngayon, salita pa naman yan, okay sige, kung nandiyan na maniwala ko. To see is to believe, kumbaga. So, pero tinanong ko, yung bahay ni yung bahay ni Tatay Romy, tinanong ko kung nakikita ba niya o hindi. Ang sagot niya, nakita niya. So, ibig sabihin, ay, alam naman natin yung sitwasyon ni Nanay Terry. Okay, so abangan nyo pa mga kabayan kasi hindi pa po tayo tapos. Basta, tulungan niyo po ako mag-decide ano po ba ang kailangan ni Kuya July na magamit niya sa kabundukan at ganoon din po kay Kuya Binbin. No, Kuya Binbin, kung ano yung pwede nating ibigay sa kanila na alam natin makatulong sa pamilya niya. Okay? So, ganoon po ang gagawin natin mga kabayan. And marami pa tayong pag-uusapan, no? Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa buhay-buhay sa mga anak ni Tatay Romy. Maraming salamat po muli sa naging sponsor son, banggitin ko po yan. And sa mga gusto pa o sa nais pang tumulong mga kabayan para sa mga anak ni Tatay Romy, no, ay salamat po in advance. So, ayan, see you next vlog po mga kabayan. Maraming salamat. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.